welcome sa atong pagpanagoban sa inyong talamanon, inyong kalagad, Mayor Rolando Clarix Uy. Adlaw sa tanga Biyernes karon, pizza 4 sa tuig, pizza 4 sa bulan sa Abril tuig 2025. Of course, ngalan sa itong kamahan sa itong syudad, Mayor Rolando Clarix Uy, may muntag kanyang tanan. Sa atong sa Vice Mayor, sa atong Rekbayan, Vice Mayor Bebot Rodriguez, no? Si Vice Mayor Bebot Rodriguez, yung mga sa atong mga naglangkob sa 20th City Council. May buntag, Ma'am Sheila Lumbatan, may buntag ma'am, og sa tanan, og ingon mo na sa tanan yung mga departamento, may buntag kaninyo. Ilabi na sa among Department Manager sa City Information Office, ang among ambungan nga Department Manager sa Sir Ian Puentes. May buntag, of course, mga kaison, madunggan ta tuod sa atong tulo ka mga partner radio stations, ang Melotouch, 95.7 Melotouch, ang sa atong radyo natin o sa RPN-TX KO. Madunggan ta karon mga kaison. Simultaneously, og ingon mo nasab makita po ta sa atong Facebook page sa City Information Office o ingon mo nasab sa Rolando A. Uy nga page pagso. Okay? So karon buntag ang atong isgutanan may kanamigitan kini duha ni kaset makigala sa atong isgutanan karon nga buntag ang atong unang bisita ambungan gapon nga Department Manager no sa atong City Economic Enterprises Business Development Administration Farmers Market Transport Terminal, formerly Westbound Terminal, kaya itong isgutanan karon merkado diha makigala ang atong amugan nga Department Manager si Sir Alan Fernandez. Sir, maayong adlaw. Mayong buntag diha kanimo, yes, Sir Juni. O ilabi na usab sa atong CIO Manager Sir Ayan, maayong buntag. O tuguti ko sa yes, pag-greet sa atong City Mayor. Good morning, Rolando Clarix Uy. Sa atong Vice Mayor, Bibot Rodriguez, ug sa atong City Council. O especially sa kagawad Alam Lim, mo ay among City Economic Enterprise Committee Chairman. Yes, kagawad Alam Lim. Dili pud nako limtan ang among SIBDA Manager, si Ma'am Shan Mulig, o apil usab ang atong City Administrator, Attorney Roy Raaga. So kang Ma'am Sheila Lumbatan, Ma'am, salamat kayo. Good morning. Yes, sir. And of course, matingala mo kay kanadto kini magud sir ang atong diya sa Bulwa, mas naila mo kuning Westbound Terminal. Yes. Karon ang atong tawagan ni SEBDA Farmers Market Transport Terminal. Pasabta sa amin, tagay may gamay nga istorya na, sir. Kaya parang kanay idea ito mga katawan. Ganun na-change ni unsay kwan. Pero sa gamay lang, no, in a nutshell, diya sa sinugdanan yun. Ganun ninanan na diya. Yes, Sir John. Atong nilabay nga tuig 2002, nahitabo ang atong Philippine Port Authority, doon naman sila gi-open nga gate nga bag-o diha sa may kuan, sa may tulay simento sa lapasan. So diha sad nahimutang sa agianan ang atong vegetable landing in which nga dako na kayo diha na lugar gatugpa ang atong mga gikan lain-lain nga mga region nga mga utanon, so naka-obstruct ang ilang pagkargada. So that's why naghangyo sila nga kung pwede mabalhin ba atong vegetable landing. That's why niabot sila ang atong vegetable landing ni abot na diha sa westbound. And then timely pod kay medyo mingaw pa ng lugar and wala sa nagdumili ang atong mga vegetable dealer nga mobalhin. So that's why nahimutang sila dihang dapita karon sa westbound vegetable kanang atbang gid sa atong BIR. Then nahitabo medyo nakakuan og traffic gamay kay tungod sa nagkadaghan gyud ang volume sa atong utanon, Sir John. Lagi nagkadaghan gyud kay dinhigit ang bagsakanan sa atong mga utan, labi na sa Region 10 ug sa atong mga hinterland barangays. So karon naadya karon pasalamat po ta sa atong RTA nga naa sila gaari. Salamat kayo. So nakadugang sa dako nga income ang kuan gikan sa business permit o sa stall rentals, nakadugang gayud, and then pati ang palibot medyo na commercialize na gyud pag-ayo tungod sa pagbalhin sa atong vegetable landing, Sir Junior. Ato nagisgutan tawd sir no ang contribution sa atong mga kamerkaduhan, especially na sa City Conference sa atong panudanan sa Rekbayan sa Indiro. But sa di pa, kumusta karon dia no kay sama sa mga nabibo naman, so tagay idea unsa na nitabo karon dia, sir? Yes, ang atong westbound tulo man na ka kuan, Sir Joy, tulo ka structure sa ang nabilin anaa diha. Ikaw pat ang atong fish landing. Okay. Ang first nga structure nato kanang atbang gid sa BIR mao na ang atong vegetable landing area. And then ang sa second nga structure mao na ang mga jeepney terminal nato. Kung atong madumduman diha ga mohapit gayon diha ang gikan sa weste nga bahin, outside Cagayan de Oro, magsugod sa Upol pa ingon sa
ibabaw mo hapit gid diha mo nang isa ka structure, isa ka building. Ang Picas building mo na nahimutang ang atong RTMI o ang atong Super 5. Diha gid ang atong ang building. So karon sa tulo ka structure nagkabibo na do na nay ruta pod nga gibutang diha sa nga makatuyok na gyud insakto ang atong mga pasayro. And then when it comes to mga establishments, pagsugod gid diha Sir Johnny, anay tabo, nagkadaghan pod ang mga negosyante sa palibot. Dagi tinuod no. Oo, nagkadaghan siya. And then dakog tabang kay ang nahitabo tungod sa mga atong stalls diha daghan-daghan masad Japon, mga 400 kapin. Ang nahitabo ang atong mga business permit ni kita gyud. Ang atong stall rentals ni income gid siya. Then, wala sad may maglisod og pasabot sa mga stallholders kay naaman ang atong association kay pag butang nato diha 1 year kapin pa man lang ta atong mga stallholders gatabang gyud atong mga officers gatabang sa pag-explicar sa atong mga opisyalis sa atong mga membro diha sa atong mga mamaligya ay nga ato yung ariglahon ang atong mga balay runon. So dako ang epekto ato sa dayong katong sa nilabay bahin sa low pressure nga tubig karon man arang-arang na kay gipaningkamutan pod sa atong water district. Lagi nisgutan naman nimo na nakabalakan kay nanay solusyon nga atong gihatag. Yes, nanay solusyon. Umaabot puhon ma-okay na to kay na-approve naman kang city mayor ang deep well na magbutang na gitag deep well nga dili kita dependent kayo sa water district kay kun natay deep well kay for sanitation man actually Sir Jun ang tuyo anang tubig na to dili man para ilimnon para lang gid sanitation kay para malimpyo gid ang tanan nga area. Sanitation especially na sa atong facility sa CR. Yes. Nahatagan na po nato ng solusyon. Yes, Sir John. Mao man na ang katong sa nilabay nga mga semana, natagaan ng solusyon kay ang problema sa Permiro ang low nga pressure sa atong water district. Pasalamat sad mi kay wala gid pasagdi ilang yung giariglar karon ni balik na pero under observation paghihapon kay do na pay buhat ang atong water district nga para matagaan gyud pati ang palibot mismo kay dili man lang ang ato ang problema diha nga para unta sa atong pansayan pati man ang atong palibot nga mga neighboring mga neighborhood diha pati ang BIR wala man gani gihapon. So pasalamatan din special mention ginamo Sir John ang labi na silang Sir Nick Habagat pinaagi sa approval ni Mayor Clarex nga ang atong CDR always gyud gahatod og tubig dito sa panahon nga naglisod mi. Ang water district wala man sad nagpabaya. Naghatod po sila pinaagi sa ilang tanker. So sa tinabangay na nasolusyonan ang katong nilabayng mga problema, sir. Salamat na sir, and of course karon kana nga butang mangigala ato nang hatagan o pagtagad muna nga di na ngay kabalakan, no? And of course kini karon nga sitwasyon berbe ako kadumduman to si Sir Alan taud nimo guni siya nga na ilalato kay kareto nahimo makang sa Mercado Carmen po, ikaw mo'y happy dito. Sa Kugon po, di ba, sir? Nakakuan po, murag tod-tod. Tapos nasa itong kagi dito, do kay wingong tag-kabibo, murag ikaw may nagsugod-sugod kabibo ka na ito sa Mercado Carmen o Kugon. Yes, sir. Di ba? Katong panahon na, Sir Jun, tungod sa tinabangay po sa atong mga associations, tinuod nabibo nabibo gyud labi na atong mga sinulog atong mga lain-lain nga activities. And then kuan lang Sir Johnny ang actually ang Carmen upat ka tuig gyapon ko didto, then 3 ka tuig ko sa Kugon, and then nasulayan pud nato nga nahimong overall manager lagi sayon gyapon ang pagdumala sa merkado. Then kung unsay mga maayo nga dapat ikaayo sa tanan mga stallholders o sa atong mga nanginabuhi sa merkado, amo yung gibuhat atong mga panahon na motong kita nagkasapon ta sa dugay kaayo nga panahon na. Bata pa to, sir. Bata pati ka. Bata pa gyapon karon. Oo ka mausab, sir. Kuan kay to, sir, kan labi na tong atong mga kuan nga mga pagpalupad og balon sa Holy Week. Oo, ang sinulog always gid ta na labi na kamo atong panahon na gid mo kanunay gaabay sa atong opisina. Mo to na taud-taud sana including ang atong Agora Terminal na na-assign gyapon ta diha sa dugay nga panahon
kaluyan sa Ginoo Sir John. Mag 30 ka tuig naman ta karong umaabot June 1. Di halata sir sa mga edad. 1995. 1995 pamanta kita gaano higayon nga magserbisyo sa katawhan. So kaluyan sa Ginoo pon. Gigi sabta ko si Sir Alan lagi. Dugay-dugay ni gani. Expertise na niya kung merkado eh. Iya na gining pansit na kay niya ni kumuto na naon. Kaya nagtuyok na siya. Hantod nga nakaroon siya department manager sa formerly westbound terminal. Kaya mo naandan gyud sa tao sir westbound kana sa Bulwa no. But karon ang tawagan na is Farmers Market Transport Terminal. Murag na socialize na social gamay pero mas tsara gyapon tong westbound. Pero anyway, basta kay mo naandan sa tawhan no. Now atong lakbitan kay lagi di kalimod nga dako kayog contribution sa panudlaran sa rekbayan ang atong mga kamerkaduhan. Now direta karon sa westbound terminal o sa FMTT. Okay? Tanawa to sir, kumusta ang atong na-contribute no? Atong income diha sa nabay tuig og sa karon. Yes. Labi na ating bago lang ang ating bayad. Ang business permit. Atong nilabay nga tuig Sir Juni na naka-copy furnish man gani may gikan kang mayor hangtod diri sa CIO. Sa pag-anha na, pag-abot na ako diha para magdumala sa westbound, doon na to'y portion, nga doon na to'y part ng mga katuigan nga murag wala mga collect ang uban nga mga kolektaho noon. So that's why sa pagpasabot namo sa mga katawhan, pagpasabot namo sa mga officers, nibuilo ang pagbayad nila nga na-accumulate og katong mga delinquencies ilang yung nangabayaran. That's why dako kayo ang kuan niabot og for pila to ka millions ang atong difference. Karon dahil nga tuig pasalamat pud mi kay kung basihan nato ang 100% sa business permit kay natagaan mag-extension ang ilang paglukat sa business permit bag-uhay lang naman atong March 31. 74% sa atong mga stallholders naglukat gyud og business permit. Ongoing pa din ang uban kay tungod sa kaapiki pod ang atong mga stallholders kung naalang gid na sila ikabayad mubayad man gyud. And usahay mopadayag pod sila sa ilang kalisod ug ilang mga problema. That's why marching order pod sa atong City Mayor Clarix Uy nga kinahanglan ato pod gihapon tagaan og pagsabot. In order nga ang importante nga dili lang pud nila pasagdan. So that's why niabot tag 74% sa malayong Ginoo Sir Juni malagmit na ning kamuta nga maduol sa 100% ang atong income. Dako ang nakatabang gyud tinuod sa atong sa atong panudlanan. Ipakita to nato kagay na balik tong na video kay mura ni itsura karon na bibo kayo sir no kini mga utanon sus Ginoo gikan sir. Gikan na sa nagkalain-lain nga rehiyon nato. Actually, doon na gikan sa Surigao, Bukidnon. Mostly Bukidnon, daghan ang produkto. Gikan din sa Westing side. Napoy Sambuanga. Then napoy General Santos ng mga utan diha nga nag-abot. Then, diha, kung gusto ka og retail, Sir Juni, makapalit po ka diha. Pero sa dili lang mo ubos sa 10 kilos ang imong mapalit sa retail. Then kaning atong nakita karon sa picture, mao ni sila ang gikan sa atong Hinterland Barangay. Wow. O kay gipaningkamutan man gid na nga mabutangan gid sila og plaster nga dili unta sila maulanan. Labi na pag-abot sa ilang mga produkto, pero gibahin-bahin lang namo ang adlaw kay dili naman gid masigo tungod sa kadaghan na gid kayo sa mamaligya ay. So amo silang gi-schedule lain-lain ang sa Manay, lahi-lahi ang sa Tignapuluan. Then makabarato gid ka kung diha ka mamalit Sir John. So palit ko da katong isda pod. Barato kanyo isda day. Ang sa fish landing nato na kay ang atong westbound mangod Sir John, wala tay wet market. Except sa cook food area, cook food section lang. And then ang atong fish landing to man nabilong sa Pikas na area. Then akong ipahibalo atong nilabay nga tulo ka semana na ni anhi ang atong undersecretary sa DTI. Ang tuyo lang gid niya kay nadunggan niya from Manila, nadunggan niya from Cagayan dito sa Manila niya nadunggan na gwapo kayo ang mga utanon nga dinhi sa Cagayan de Oro. So that's why iyag yung gispesyalan og anhi. Wala lang siguro na appeal sa footage dinhi.
And then after ato niadto mi sa N Hotel after sa iyang pagsuroy, then para nangutana siya kung unsa pay mga kakulangon ug unsa pay dapat improvement matabang ang nasyonal para sa atong vegetable landing. Ug unsa say ilang matabang dito sa atong mga mamaligya ay nga mo abot pagid sa lain-lain nga mga lugar ang ilang mga produkto. Tiyaw mo na, palugar international na atong national o international. Yes, oo. Lipay ta kay maayo ang makita gan nato ang mga klase sa utanon nga gapangabot. Mga maayo gyud. Ang Cebu makita nato always ang Cebu na naay napagani usahay Davao. So karga nilang eroplano, karga nilang barko, mo nang ila usahay na ay i-tracking nila. Mo nang dagko kayo ang mga wing ban na na adihan dapitan, and pasalamat gyud ko always sa atong RTA kay ilang gyud nang gi-ariglar, ilang giagwanta usahay masuko na gani ang mga stallholders kay tungod kay patuman man sad ang balaod sa trapiko diha, Sir John. Lagi. So mapasalamatan po ta sa RTA no ni Engineer Clarito, okay? But kay ganina na mention nimo ang atong comparative data siguro kato sa kinitaan kay lalimang kada ko kayo sir. 74%. Tanaw na to sir kay maraog na to yung data nila diha tanaw pila ka milyon no ang mahatag na to sa atong coffers. Yes. Sa atong kuan ba sa panudanan sa dakbayan sa Kinduro di tiyaw. Kung atong basihan sa karon lang ending March 31 ang ending man sa atong business permit, including ang atong collection, including ang business permit ni kabat sa 5,391 og 80 pesos ug 15 centavos ang atong income. Since atong February 20 this year gyapon doon na tayo 4,834,000. So, Ni Saka gid siya. Apil na ang business permit ana, Sir Juni. Dako man maayo man ang dagan sa income, especially ang atong mga lain-lain nga mga kuanda, ang atong bus company kay 50 pesos man ang ilang per departure. O per sa duha sa bus o sa Super 5 o sa RTMI. Before na sila mo gawas na gid sa atong terminal, magbayad gina silang 50 pesos. Ang ato na mga jeepney labi na outside Cagayan de Oro mo ng 10 pesos. Pero ang atong, for example, ang atong ipunan iniglabay diha mo ng 7 pesos. Then doon na po'y atong gipahimutang diha nga multicab para konbinyente sa atong mga pasayro kay doon na manggoy mo connect from west side, pag abot nila, musakay na sad silang bus going sa east nga bahin. So that's why naagyo yung multicab nga musalo sa ila, nga mupliti silang 20 pesos para madala sila paingon sa Agura na po dayon. Sayon. Yes, naapod ang atong, isa day, Sir Juni, na-organize po na mo diya, pasalamat kog dako sa atong, ang among backbone gidiha, Sir Juni. Atong Precinct 7. Atong Police Station 7. Dako kay tabang gikan pa kang Major Ondin, Major Estanilla, hantod karon kang Major Galban. Pasalamat mi kang Colonel Radam. Maayo gid kayo ang gitabangan na mo organize ang habal-habal. Kay ngano man ang nahitabo kung dili nimo sila i-organize, naamang gid gyapon sila. Bisan asa lang nimo makita sa palibot sa westbound. So gitagaan na buhipod. Gitagaan na mo sila pagtaga, that's why na indak magani sila din ni Mayor Clarex. Amo silang gibutangan og pictures para dito sila magpasakay sa pasayro, then magpatungod sila sa CCTV para makita nato kung kinsay ilang pasayro og ang pasayro kung naireklamo makita pod kinsa nga habal-habal. So mao na sila murag transport para sa mga tao nga di maka-afford og taxi. Okay, naman say taxi ali nato diha 24 hours pod gihapon. So naana sila diha sa palibot sa area gihapon nato. So daghan ang source sa income nato diha sa sa westbound nga nakapadugang lugar sa atong pagsaka sa income. Lalo from 4 to 5 million. Yes, kapin. Sa January, from 2 million, nag 2 million ta sa January, 2,700,000. Pero doon naman goy mga stallholders nato nga pipila nga dito na magbayad sa kana bitang duol na mag-deadline. mo nang kasagara aga kay tabo sa markets. Pero salamat ta kay
bisan pag naulahi, at least nagbayad gyapon. Naagid Japon ang natong kinitaan and dako bisaka na increase no kung Yes, dako ang increase, Sir Johnny. And of course kana mga gala magamit nato na sa pagtunon pa dayon dugang serbisyo. Yes, kay ang among explanation sa ila agi dugang among explanation nga labi na kung na makita nato nga dunay dako-dako nga delinquents, amo sad silang maesplikaran nga dili man nila dapat ikasakit ang pagtigom para pagbayad kay total ang ilang stall man gapon kay sikan sa ilang panimalay ilang stall. Gani. So kung nagtigom sila para ibayad, para ra gyapon nas kayuhan nila sa umaabot kay Gani. para ang ilang ginhawa libre kayo pag abot sunod tuig nga wa na sila ibayaran. Kung gini talent sir kana may ka magpasabot ba no? Nakaawat ako sa iyo. So una ba gina may nani nga mga problema may encounter nimo sir sa mga kuan na imong talento gid nga magpasabot ba no? Kana bang haom plaster ba pag storya no? Second ra ko sa iyo. Ang merkado mga good sir, ba dili lugar unsa. Dili lang ka kapuyan o explicar sa tao. Lagi. Masabtan man gid ka. Lagi. Then makita man nimo ilang kahimtang nga kinahanglan pud og explanation. Dili nila ma-feel nga napasagdan. Sama na kay dagan lagi nangutan about sa comfort rooms na wala mo na napasagdi nahatagan nagpatay sama sa muna sigutan na kaganina nga naay mga nagreklamo previously but karon nahatagan na nato ng solusyon. Yes Sir Juni. Ako lang idugang og pasabot Sir Jun kuan. Ang atong pansayan diha sa atong westbound Intero compound. Daghan ang atong CR. Pero dili pwede na atong i-open ang tanan. Kay kung atong basihan ang atong pansayan, 24 hours man ang atong operation. Kung 24 hours ang operation, magkinahanglan ta og isa sa magbantay, isa sa maglimpyo. So magkinahanglan og unom ka tao, ang isa lang kakasilyas. Duha dayon dugang kay naa may day off. So kung abrihan nato ang pika CR gikan sa 8 mahimo ng 16. Kung abrihan nato ikatulo mahimo ng 24 sa tulo ka CR, 24 ka empleyado imong sweldoan mo dili na kayo fair para sa ato sa city government. Among hangyo lang sa ila nga matudluan ng yun o kay naa may mga signages nga among gipang plastar, matudluan lang ang atong mga bisita, atong mga stallholders kung asa dapit kasilyas. Kay sama sa atong pagsuroy sa mga malls, mangita mo kita asa dapit ang CR. So ato lang isusama gyapon sa atong merkado nga dali ra matultulan kay naa man say mga signages nga makita nila. So karon so far wala nami naka-experience na nilabay nga problema. Wow, salamat kayo. Okay, muli gina. Gani si sir, kani sa basta mga nani nga problema. Kuha na niya, kada bang na ununaan na niya da, murag pa na say decision mo, kini experience gani problema. Kaya pila, lalim makatuwig ba niya nagdumala sa mga kamerkaduan sa ato ka syudad. Bata pa ta kanito, bata pa sa siya. Pabilin siyang bata pa ron. Sa may technique nga, sa may mong sekreto, sir. Anyway, ang diya po dayon, sir, sa atong kamerkaduhan, atong pagitudluan ng atong mga stallholders, kaya maglimpyo po. Yes. Kana, kaya importante na, nga di lang po magsalig yun na maglimpyo, but sila mismo, ato na pagitudluan, ana. Yes, Sir John. Malipayon mi diha, Sir John, kay di ba naamay atong program sa kanang clean up nato every last Friday of the month. Dunay kooperasyon gyud. Namay gani footage among na send. Sige. Gikan sa atong laborer, paingon sa atong mga stallholders. Paingon labi na gyud sa ako mga kauban sa opisina na limtan ako greet gyud. Karaw to tong footage katong nang limpyo sa Blarex nga kalimpyo. Ang akong mga kauban sa opisina, Sir John, sa diha sa westbound, grabe pod na ilang tabang, grabe pod ilang sakripisyo. Natun-an gid nila nga unsaon pag-explicar sa mga tao nga para sad nga mo cooperate. So pasalamat na tuod ko sa ako mga kauban sa opisina diha kay karon naka great sa tanan sir kasi magmahay sila. May buntag sa tanan. May buntag. Walay duha-duha, malipayon ko uban sa ako mga kauban. I-greet ki para shout sa westbound. Di na ako ingnan. Kay akong assistant dyan, si Sergio Asibo, o ako mga kauban, Red Line Division Chief. Salamat kayo sa atong pagtinabangay. Salamat sa atong pagkasinabot kay ang epekto maayo gyud ang paingnan gyapon. So labi na atong mga kanang balikan atong sanitation, makita gid nato ang ilang pagtabang ang labor
before sa ilang morning atong mga laborer na atong mga sa kuan sila, tabang gid na sila. Wala sad mi Sir John, mora sad na ilang si President Willie Mupon ito dapat malimpo. Ikaw na, kasi nang gwapo. Si President Willie Mupon mo to atong President's Association mo na akong tapad sa uban ng iyang mga board gyapon na Ang tapad ni President mo nang gwapo kinsa na si ikaw na si Sir Juni na. Inana ang ilang pagtabang and then wala sad mi na collect sa ila or any para makuhaan ang ilang income. Wala na mo. Bisan ang atong habal-habal. Okay. In fairness sa ilang panginabuhi, wala mi nag-collect o certain amount para lang yun nga maka-income ta. Ang amo lang gihang sa ilang kooperasyon o ang ilang pagtabang importante kayo. That's why gyud ga dumili. Labi na sila ni Police Officer Bakiki nga sila giga regular dia og si Officer Advincula nga naa sila diha ga assist ga tan-aw pod sa atong operation sa tanan. Mo nang ang PNP nato gatabang pod og limpyo kada murag namo to ganina. Naa sila. Balik ito murag PNP to. Naa sila ga-assemble na sila diha nga para before magsugod matagag instruction. Mo nang isara ang kuan dia sir, technique namo. Pagkasinabot lang then maayo lang ang pagkastorya. Walay masakit nga mga buot sa inistoryahan. Ang paingnan gid sa direksyon nga maayo gyapon. Mo sanit kansa kay ikaw murag yagi mo seminarista god murag di ba? Ni sunod ra ko gawas nimo. Murag mo seminarista mo gani sa Sir Alan, di ba? Mo nang haom kay mo plaster kay pastorya ba? Murag wa man lang klaro sa to nga seminar. Seminarista gid. Pero ano ninyo plaster bayo kayo dako kayo og natabang ang atong merkado diya sa Bulwa. Tod sa transport nga aspeto kanatong bus o atong mga jeep dia o kuan kumusta po na dia? Ang atong transport sir tuod wala man ang among gabuhaton diha sir sa kuan sa bus sa atong transport labi na ning moabot ang peak season ting bakasyon kalag-kalag kining Holy Week amo na nang gabantayan kay hapit na. Sa na-experience na mo sa Agura pa sa una. Kami ni Colonel Mandia may nag-partner sa una dito sa Agura pa. Amo nang gabantayan kay usahay na magsakay sa panahon. Lagi. So, mo na nga gakwaon na mo ang mga detalye tanan, especially sa ato sila ni Mr. Tenorio sa RTMI, amo sila nga pangutanon, what if kung inani ka daghan ang volume sa pasayro na abatay bus dayon. So, automatic sir, wala sukad nga nakadungog mi nga nag-shortage. And then si kuan pod sir, si General De Guzman sa atong Region 10. Mismo na mga nito footage nato. Gabisita gid sila dito para pagtan-aw ang atong LTFRB, ang atong LTO naagi na sila always. Muna ang atong mga bus is worthy yun. Kay naaga atang ang atong LTO, gaatang atong LTFRB, naagid sila mismo, especially sa mga peak season. O ang ato dayong mga sniffing dogs, naagid na sila diya gaana. So walay ka balakan, walay ka ang seguridad naa sa kanunayon, makanunayon. Kay nibisita man gani diha ang atong Department of Transportation, giuban ako siya dinhi sa People's Day nato. Kay doon na po sila yung mga suggestion na makapadugang sa seguridad. Kay doon naman tayo mga CCTV sa atong bus. Naman tayo 23 ka camera diha. Nandungagan na mo 13 ka camera na approve naman ni Mayor. 13 ka cameras para lang gid sa palibot. Wow. So ang mahitabo ang atong mga pasayro maka-feel og comfortable safety sila gyud sa ilang feeling nga marog at least sila safety sila. When it comes sa income, wala sad mi nagproblema sa atong duha ka bus company kay updated man always ang ilang pagbayad kay naaman sad sila office nga giabangan other than aning ilang per departure nila napod sila office nga giabangan. So wala mi problema sukad sa ilang sa collection. So dakong tabang Sir June wala mi na experience nga problema diyan sa tinabangay sa duha ka bus company. And sama sa gigon sir kanira ba atong Semana Santa? Mga duha ka semana gikan karon ba? Semana Santa na. Yes. Ulo magpaybalo mo pud mo ko murag namo poy panahon nga murag was biyahe murag Biyernes Santo wala.
Ang sa Nilabay, sir, ang Birni Santo nila naaman. Okay. Ang na-experience na mo, sukad pa sa una lugar, kami dito pa Miss Agura, hangtod karon diha, ang kining kuan drama, disturbo gamay ang ilang biyahe, kini lang panahon sa New Year. Oh, pero gamay ra, pila lang ang kaoras ang disturbo, resume na dayon. Kay labi na makapabalikon na dayon ang mga estudyante, mga trabahante nga nanguli. So, always updated, sir, and then naamay atong board dito nga makita ang mga schedules po. Tanan. And then, always mega update sa mga media outlets na to para pag kami ko sa CIO, inyo man ginagawa. Yes, oo. Sa ato CIO nga para mapahibalo ang katawan, sir. Okay, ato na naman ang experience. Siyempre, kapila na dugay na kay ka nagdumala sa mga kamerkaduhan o terminal. Ang kabalo na kita, no? Mura mo ni pirmi ka kay tabo, mura routine cycle na ni siya. Yes. Ako kakasabtan nga mura og panahon gid ana nga peak season, especially na ting-uli gid na eh. Yes. Ting-uli, ting-blackout, ting-kuan, mura og muna importante kay sa mga sumingon, seguridad, Yes, cluster dia, hanay, at mapasalamaton kayo sa inyo. Inyo na na-organize po kayo. Yes, sir. Good morning day ka, sir. Kagamat ko, King. Good morning, sir. Ka, sir Jamboy, Sir Actor, salamat. Good morning, sir. Then, doon na may experience, mubo lang nga pag... Sige, sir, paran. Katong na pa Miss Agura, doon na manggoy mga bad boy style. Nga, dito pagani ang bus sa may lapasan, sa dropping area, kaya na may dropping area sa bus. Nanay mo sakay? Nanay mo sakay dito? Kay manaog lang kuno siya dito sa terminal sa Agura. Okay. Pero ang kato na iyang pagsakay, dala-dala po siya bag, pag abot kay nag-ilog naman ang mga pasayro, Hindi naman ako. nanay, kuan na to, nanay kanbaser, na kana nga bangko, pwede na 100. Ayan na siya manaog. Tuli dito nakapalit. So, mo nang among gabantayan nga nalipay pud mi wa man mahitabo diya sa westbound. Pero karon under naman sa private ang atong Market City, naman dito ang atong going east nga mga buses. So ilan na pud na nabantayan. So far sa westbound wala mi na experience nga ingon ana kay dili masad sila palabyon sa balaod kung ilang buhato na. And of course, ako nasabtan, although nasigutan naman nato ang very essential no, nga mga nasigutan na nato sa atong SEBDA FMTT, ang formerly westbound terminal. Sabta po na ko, Sir Alan, na sa seminar, ato lagi din siyang bira kadyot. Balik pa ni. Ano'y, dili po kalimtan, ugma dito o Sabado, KSB, Clarex nga service sa baryo, dito to sa Barangay Bisigan. Pagtumo, musirit po ni Sir Alan mga ison. Yes. Ato sa buyansa, kaya na although sa sunod ato gyapon sa balikan o hinabi para pasabto pa nato dugang pang mga katikaran di dapita sa atong merkado sa May Bulwa. Sir Alan, sir, sa imong panapas ng pamayag for this edition sa atong talamanan. Sir Johnny, salamat gid kayo sa higayon nga inyong gihatag kang Sir Kandok Ronnie Waniwan. Sir, salamat kay sa higayon. Sir Ayan, Manager Ayan Fuentes, salamat kayo. O salamat hinaot pod nga dunay na nadunggan, dunay na sabta na atong mga tigpaminaw sa lain-lain nga mga istasyon sa karadyohan o sa atong FB page nato. So ang atong opisina sa westbound naa nahimutang, sir, sa exit area sa bus. Okay. Ato bang sa seat kanang mall nato diha. Diha anytime kung nay mga problema nga amo nga sulbaron pa nga labi na tuod Sir Johnny na nalinggatan nato umaabot na pagbalhin sa atong fish landing. Ay, oo. Hapit na mo bali, pasalamat kang kapitana Ma'am Lilet Baal kay na okay na approve na pud sa City Council kang mayor. Karong mga pila ka bulan mabalhin na gid ang atong fish landing area kay dili man gud na private man gud na kay daghan ang wala kasabot abi nila ato ng building diha dili na ato, so mabalhin na sa hamugaway nga mga lugar labi dito sa may Punta Bunbon. So officially gi-announce na gipahibalo na dito. So kana lang, Sir John, daghan kayo salamat sa tanan o ilabi na kang Mayor Clarix oy sa higayon ani karon. So daghan kayong salamat o mayong buntag sa tanan. Salamat kayo, sir. Inyong nga nabati ang atong amungan nga Department Manager sa SEBDA FMTT kani Westbound Terminal, Sir Alan Fernandez. Okay, minasa ta pero na pagbalik ato makawan po tayo si Konsyal George Goking. Salamat. Og balik na ta mag-stop. Standby.
Sugod pa sa bata, nga nagtabang pa sa akong ginikanan. Karon nga, ako na yung nagkagaling og alakart. O nagbalin namin diri sa Ramon Chavez. Napasalamat ni kang Mayor Clarix Oy, kay Yamin di Plastar, o tagaan ni og CR. Nangita siya pamagi nga ma-plastar yun ni, o ma-uniform ang mga sanina, o kapilang alakart, tagaan niya og mga plano, o tagaan niya og sponsor sa mga lamis. Sugod pa sa bata, nga nagtabang pa sa akong ginikanan. Karon nga, ako na yung nagkagaling og alakart. O nagbalin namin diri sa Ramon Chavez. Napasalamat ni kang Mayor Clarix Oy, kay Yamin di Plastar, o tagaan ni og CR. Nangita siya pamagi nga ma-plastar yun ni, o ma-uniform ang mga sanina, o kapilang alakart, tagaan niya og mga plano, o tagaan niya og sponsor sa mga lamisa o tent. Dagan siyang mga plano para sa mga sidewalk. Ako si Milchor Cabanis, usa sa tag-iya sa Dingdong Chicken a la carte Halal. Nagpasalamat kami ni Mayor Clarix Oy nga gihatagan ni panahon nga mamaligya mi diri sa Kugon. Bisan tuod og ibalhin mi, dako gyapon namo salamat nga iyamin giyatiman sa among panginabuhi. Pero sa pwesto nga among gibalhinan, nag-antos kini pila ka bulan nga tungod sa kamingaw. Kumpara dito sa kadaang pwesto, maayo gid dito. Pero pag abot sa live band, medyo na naka-recover na mi. Tungod kay malingaw na ang mga tao. Kung may mo Mayor, kung musugot ka, pwede kada adlaw or twice a week lang Mayor ang among live band para gyud mo. Salamat gid kayo Mayor nga imo mi gitagaag panahon gyud bisag ingon ani rami sa eduk rami, magyatiman gimini mo tungod kay amahan ka diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Dako kay pasalamat namo nga imo mi giyatiman sa among panginabuhi. Salamat ka Mayor Clarix Oy. Dili amin gitagaan og plastar nga negosyo o iya gyud mi planuhan. Dagan siya mga plano para sa mga. Salamat, Mayor Clarix Oy. Manginawat mi, Mayor, nga magpadayon ang tangin ng imong mga plano para sa among kaugmaon, sa among negosyo nga mulambo unta. Mara na, Mayor. Dako kay salamat, Mayor, sa imong gihatag nga higayon, nga imong giyatiman. Daghan salamat, Mayor. Mga higala, katawan sa Cagayan de Oro. Siya gibansagan nga ang kanunay nga alagad sa katawan, Clarix nga proyekto, Clarix nga serbisyo. Nagsugod sa iyang serbisyo publiko diha gayon sa labing ubos nga ang sa panggamhanan. Tungod kayang iyang pagpanerbisyo, alang gayud sa kaayuhan sa katawan, ubay-ubay usab nga mga balaod nun ang iyang gipangamahan ug gipasa sa Kongreso. Nagdala sa atong mga tinguha ug damgo nga mapalambo ang dakbayan ilawom sa Rice CDO. Regional Leadership, Institutional Development and Participatory Governance, Safety, Security and Human Development, and Economic Recovery. The brand of Clarix leadership is for the people and from the people. Ang katawan kanunay alagaran ug serbisyuhan. Mga higala,
ang mayor sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Mayor Rolando Clarex Uy. Sa pag-uswag, kauban taoy. This mantra defines our speaker's brand of public service. He is a leader who takes as gospel the truth that the true public service has the power to change lives. Our speaker for tonight is a servant leader who has been continuously working towards relevant and inclusive education for more than 2 decades now. As a 3-termer congressman and now as a chief executive of the city of Cagayan de Oro, he understands that education and governance go hand in hand in steering the necessary resources and rallying people in ensuring that all learners, regardless of economic status, are given equal opportunity to be in school and eventually graduate. He has personally experienced and witnessed the adversities that come with getting a degree in order to become a professional in the workforce. This experience has further strengthened his resolve to make education paramount in his RISE development agenda. As such, he has expanded the city's scholarship program to 10,000 beneficiaries, and at the moment, Cagayan de Oro is the only local government unit in the country to include medicine and law. It is his dream that every Cagayanon family shall have at least one member who is a professional. Thus, he is establishing a city college in a hinterland barangay to give free education to those who cannot avail of the scholarship program and who, by reason of distance and finances, cannot come to the city to study. He works hard towards a society wherein the means and Balik tayo sa atong papregoban sa atong talamanon ang inyong alagad Mayor Rolando Clarex Uy. Uy, may pagpaminaw po niya ni Sir John Boy Actob. Medyo nagka-pansya. Nakabata. No? Taliwala nga. Bata pagit sa mga. Bago pa nila 18, sir. 18. Bago pa nag-18. So, muntay na, sir. Of course. Dili na ta sa ating kaduang hugna sa atong pagpanaguban sa atong programa. Ang inyong lagad Mayor Rolando Clarex Uy. At ating kaduang guest. Ang mas bata pa. Bago pagit nang nag-17. Sa bisita na to. Karon, Chairman sa Committee sa Trade and Commerce, Ways and Means sa Konseyo na ito si Rad Konsehal George Hardworking Go King. Sir, good morning. Good morning, Johnny Taps. Good morning po ni Ayan Pentes, si Yang John Boy Actob. Yang nga. Of course, our mayor, our beloved mayor, Mayor Rolando Clarex Uy. May buntag sa kuya. Atong Vice Mayor, Bebot Rodriguez, agadara sa atong 20th City Council. May buntag sa iyo, ma'am. O among kauban sa 20th City Council. Ang atong birthday celebrant, si Sheila Lumbatan. Yes! Gusto! Happy birthday to you! Happy birthday! Kalimtan na ito. Si Ma'am Sheila, happy birthday, Ma'am Sheila. Kauban sa City Hall at makauban mga department heads, mga empleyado, at mga RTA, kapulisan, o uban pa din na sa ingon na to mas hardworking sa ato, sa JR Bora Hospital, o sa tanan din na sa atong mga kaila, maibuntag. Yes, maibuntag, sir. Si Ma'am Sheila na birthday to March 31? 31. March 31. 16 years old? 16. 1-6? 6 years. Dual citizen na. Bata mo hindi, 16 years old. Di Ma'am 60. Belated happy birthday kang Ma'am Sheila Lumbatan, okay? And of course, si Konsehal George, bago lang gikan sa meeting ninyo meeting ni sa Local Investment and Incentive Board. Na dito si Atty. Kenneth Tamala, ang Vice Chair. Atong Chairman, si no less than our Mayor, Mayor Rolando Clarex Uy. Then atong members dito, atong mga Oro TIPC, si Jan Asuncion, o atong Oro Chamber, led by Engineer Albrito, and the rest of the group. We were discussing about sa mga insentibo. We discussed a lot of things there in preparation for new investments to come to Cagayan de Oro. Kaya heard nga ubay-ubay naman. Dagi. Nagkapanulod sa Cagayan. Nakitaan nilang atong mga ordinansa, medyo hapsay para sa ilang pagsulod.
So I'm very happy nga ang sa BPOs nato nga atong gipangandaman. Ubay sa nanunod diri because as far as I remember, we approved 2 BPOs atong SM downtown o atong Limket kay complex. During that time, it was approved together with our Vice Mayor Kikang Uy nga karon pa gyud nanggawa sa atong mga medyo ang pantay ang ordinansa. Of course, kauban nako before si Majority Floor Leader si Ayan Nakaya. So karon medyo nahimo na gyud unsa ito mga hinaguan na John Taps. Sa una, palang pa to ni siya presiding officer si Vice Mayor din. Karon kapitan sa Barangay Carmen, Cupcake Kikang Uy. Siya mo yung Vice Mayor that time. Oh, grabe among partnership ato, John Taps, kay pati ka ng public-private partnership. Panahon yito sa iya, ang atong ease on doing business, mag siya magyapon to. So grabe, hilom siya to, daghang kay mga napanday nga mga medyo bukat nga balaod. Kanang ease on doing business, that was one of the, ingon pa nato, one of the biggest nato nga ordinance nga nakapatabang sa itong ekonomiya. That happened during the COVID, before the COVID. So we were able to reduce the cell site requirements from 27 to 4 na lang. So pasalamat ko ni Cupcake na akong kandidato pagka-congressman. May pabor-pabor kay amigo mo kayo. Cupcake Kikang Uy. Daghang kayo minahimo atong panahon na. Then karon panahon na po, we are in partnership with our Vice Mayor Bebot Rodriguez. We have coming up with a startup. Naging ordinansa startup. Startup for those who are starting up their business na yung mga local ordinances. Together with the startup ordinance nga gi-author ni no less than the Vice Mayor Bebot Rodriguez. Na yung mga insentibo, na yung mga apply ang atong ordinances that happened during our time with former Vice Mayor Kikang Uy, now Captain sa Kapitan sa Barangay Carmen, and our future congressman sa unang distrito, nga to help those new investors coming in. Kaya ang mga bago, makalisod-lisod na yun na. But we have a lot of ordinances nga napanday before nga nagamit karon. Like atong incentive, kasi atong matang insentibo sa ila. So it was approved during the meetings a few weeks ago. Now it is now referred to the city legal. Na may uban nga balaod nga medyo it has to be referred tanan to our city legal office. The timingan po atong Vice Chair sa Local Investment and Incentive Board, Atty. Kenneth Tamala na dito. So akong gihangyo kay Pam Jules banta. Kini man yung meeting? O kana ang meeting. Sa Oro Chamber na diya, the full force ang Oro TIPC. And nang-hit ko sa ila kay ko nga matus ako sa atong CIO kay maulaw po ta ni Ayan. So kana mo na yung meeting karon, and they were discussing about the investment forum sa dito sa Hong Kong. Medyo it was not expenses, but it was more of an investment. So ang follow-through na, especially karon sa sunod nga termino na sa uban 21st City Council, akong i-propose kaniha nga increase the budget kay paggawas na to sa Pilipinas, daghan makaygapon nga promote sa ilang investments. Lagi. So sa Hong Kong, ano sana may tapos na? Naman I think last year. So they're talking about, of course, next term, I'm sure, may sa dili pabor-pabor, Mayor would still be there, Mayor Rolando Clarix, kay takhan na kayo kapanulod John Taps. Lagi. Ubay-ubay kay atong kaning gipanday nga balaod, andaman para sa ila. Ako nasabtan na po'y dugang BPOs nga nagpasabot na sa imong committee ba sa Trade and Commerce nga magbuo na po sa magsugod na po sila. Daghan, last time last year, when I represented the mayor, na may usagi butang, Ketkay,
getting 5,000 mga empleyado. Napay-daghan ang atong Undersecretary sa DICT, pabor magyud sa Cagayan. Undersecretary Sige, wag gyud sa pabor-pabor, gikuan gamay ang atong mga locators dito sa Iloilo, kay ang Iloilo has over 200 locators. Lagi. Kita in town, duha pa kabo. Pero kanang duha moabot ba ng mga 10,000, 20,000 nga mga ingon nga call center agents. Ang sweldoan na dyan tas, ambot og 50, 70,000 ang bulan. So, may na sa mga batanon, pero that's good enough for one family nga you'd be getting 70,000 as imong income. If you work harder, na musaka pag yun na. So, so far, tanan mga BPO, so other investments, ang follow-through na lang, I think, ang gitahasaan na is the Oro TIPC, Trade and Investment Promotion Center, nga sila yun ang gitahasan nga mag-regular ani mga investor. Last time sa atong investment forum in Manila, ubay-ubay naman to naghatag og consent nga mo anis Cagayan. So, nana na sa executive side ko giun sa to nila. Pero I think even with your feedback, daghan na kayo gapanulod sa Cagayan. And of course, gawas ana, bago lang tudta na human sa atong renewal sa business permit. Last March 31 na siguro kung ako masayop. 24,000 kapin man. Wow, no. 24,000 more than 24,000 registered business owner nagbayad. So that was 3 weeks ago. Ang I think last nga business permit nga deadline was March 31. So I do not have an update, pero I'm sure daghan kayo. Saka na to, since to. Saka na to siya. And maripayan ta kay, so far, unsay nakita nimo, unsay business climate nato sa to sila? You being chairman sa Trade and Commerce. So far kay wa may nangumplain sa ato, wa may gaabot. So I would presume nga mayo ang dagan. Kay tungod na natong iso ng business nga Cagayan de Oro is one of the first to implement that 11032 Republic Act 11032, which is the ease on doing business nga, making it easier for everyone to apply for a business permit. Nato ikuha na sir, amendment na sigutan ninyo? There's a possible amendment nga pabor sa mga barangay officials nga trying to amend our ease on doing business. Mura og dili na ang uniform, mamaya tabo na? It will be as suggested nga ang highly urbanized barangays will be different from the low barangays. Inahitabo sa ease on doing business nga gi-approvehan last 2019 ang uniform 1,000. Lagi. Murag, it is no longer applicable karon. It is not helping our barangay officials kay limited ilang revenues. So, sama sa Barangay Carmen, which is the very highly urbanized barangay, lahi ay ang classification sa uban. So, gahulat ni sa signal sa DILG asking us to amend the rates of the different barangays. So, gahulat pa ta, wala pa. And there is a pending ordinance on kadiwa ng Pangulo. Sada na. Kaning atong presyo sa mga panaliton, medyo makontrolar with the help, of course, of our Chief Executive, si Mayor Rolando Clarixoy, na to control, at least, ma-minimize ang middleman. So, medyo pending pa na kay nasa City Legal. So, there is another proposed ordinance na trading post. Mawala na yun ng middleman. Puro na ang buyer to the seller. So again, it's pending kay we always need the opinion of the City Legal. And of course, si Consejal Goking Maygala is the author sa atong several nga mga mga ordinansa sa investment code na to, kanang sa atong UDB, PPP, dagan, no? Imong mga MSME. Oo. So sa tulo ka bulan ang nabilin na John,
Tamjod. Tamjod. No, I hope. Nga kung naman si Chris. Naman si Chris. Padayon siya kay ang government bureaucracy is not that easy. Dagi. Taas kay nga proseso kay badlongon magyuta sa national government. So naghangi ko ni Attorney Kenneth Tamala to speed up our legal mga referrals para mapasa na for the mayor to implement. Dagi, no? Although lugar, kaya pa ba? 3 months? Kayahon na to. Lagi ba? Isod na. Pero tanaw na to. Basta it will go to the process. Lagi. Taas pa bang surugoro gapon ng 3 months, no? We have 3 months, 12 ka Lunes, so productive Mondays will be usa ka buwan tingali. Lagi. Okay. Then the rest. So, pag human sa election, I hope we get everybody's 12-0. Gani. So, it will depend. Depende na dyan. Pero kana magud ka mga ordinansa, importante maguna, especially na kana sa MSME. Kumusta ang ilahang atong sitwasyon karon sa MSME sa? Ang MSME, kulang pagyapon sa referral. Okay. Kahulat ta, kay ato man nag-submit sa Department of Trade and Industry. Until na wala pa may response. So, medyo malangan gamay. Naging, no? Okay, i-corporate naman na John Taps, kanang startup nga i-recommend ni Vice Mayor Bebot Rodriguez. I-collaborate man to tanan, MSME, Gani. EODB, atong Local Investment and Incentive Code, our Local Tax Code of 2015. So, medyo complicated gamay, pero it's a big ordinance nga advantageous to the katong gasugo sa business or nana sa MSME nga concept. Kabay na itong ordinances establishing a startup center, hub center, no? Hub center na siya. Kanang namay we had a meeting on the MSME development plan. So, tungod gikan sa national paingon sa local, medyo madelay gamay. Madelay. Pero I hope we'll be able to do miracles within 3 months. We've been doing that for the past few years. So, tungod na sa process nga kinalanhan ay gid ba? Yan. Kay pag-abot sa atong mayor, Mayor Rolando Clarix nga ma-plasta before implementing. And I'm sure pag ma-implementar na dako kayo katabang sir, no? Ay labi na sa ato mga MSMEs. Dako impact na ba? Murag akong tanaw bitaw, honestly speaking, maski na national issues, ang Cagayan di man kaka-affected. Di ba? May akong nakitan. Kay kwan yun din yung mga tao, mga survivor ba, bahala na mo sa national. Basta we will survive. So far, we've been trying very hard, and I would like to congratulate the mayor for a job well done. The Daliman John Taps, it's very tough. Of course, with the partnership with the Vice Mayor Bebot Rodriguez. And before I forget, I would like to say hi to my classmate sa grade school, high school. Si Congressman Rufus Rodriguez. Pareho mo bata, mga high school. Mga bata pa. Grade school, guys. School? Grade school. Kinder pa sa... Pero ikaw, nagkabata ka sa mood, sir. Mas tigwag ko niya gamay. Ikaw, nagkabata ka ba, no? Sa mood kag kaamungan. Wala, okay. Maklaro niya ito mo. Pero bin niya magson na aktibo kayo si Consejero Gawking no, sa konseyo nato sa 20th City Council ug ato pang kwan sulod sa siyam ka tuig, meaning 3 terms, no? 3 terms, 9 years. So daghan na himo, no, nga ordinansa. Di lang kaya ni siya igod yun nga kuan, silent ni sa gamay eh. Shy type man ni si Consejero Gawking. Veterano ta sa COVID. Lagi, that no? was the toughest COVID, but I thank all the businessmen for supporting and continuing support. Nakaroon mas grabe ilang support kang Mayor Rolando Clarix.
makita nila ang sincerity sa ato pang gobyerno. Maski medyo resilient sa mga problems na being affected by the national issues. So, negosyo lang yung Japon, bahala. Ang negosyo, anak yun, bahala. Ang nanay yun, even during World War II, World War I, ang business will move on, bahala na mo di magira. Dako magin sa pag-epekto ang palugar pag dumala karon ni Mayor Clarex, natagan og dakong karabang pagsalig kumpiyansa sa atong mga negosyante, no? Nga magbuo pagid gyapon punan, invest pagid gyapon sa atong syudad ug mo ni karon. And of course, dugangan pa sa atong mga ordinansa nga atong ipanday nga makahatag po sa ilang kaligunan o dugang pag-confidence nga makasalig sila pagayo sa atong kagamanang lokal ning atong syudad. Nakan kayo John Taps, pasalamat po ko nga sa akong work experience with Vice Mayor Kikang Uy, na karon kapitan sa Barangay Carmen. Good luck. I hope nga the hope is big nga mo daw siya mga congressman kay knowing him murag ako igsoon. Murag imong manghod o ikaw ang manghod. Ako murag manghod gid kayo pero very resilient siya. May kaysa mo nagdala sa mo, very peaceful kay mintanan. So, awardee man gani. Awardee sa DALG. Sama kang Vice Mayor Bebot Rodriguez na awardee si Bebot. So, may pagdala our two Vice Mayors and of course Mayor Rolando Clarix kay daghang storya pero trabaho rin ang iya. So ang ato ani magsun nga importante nga ang atong mga ordinansa nga napanday na nimo mapahimuslan. Napahimuslan naman gani. Kanilang PPP sir kining public-private partnership sa atong nga ordinansa. Nala po'y gusto mag-avail ani ron. Amayo. Ang ato lang karon when we had the PPP, it was localized sa LGU pero karon moagi ang tag national murag nahimo nag PPP code. Gaduda ko na John Taps, kopya na sa ato eh. So, during the time of Vice Mayor Kikang Uy, kuhaan siya, I mean, dagko kayong maordinansa na himo. So, gahilom-hilom, pero ingon credential niya, grabe yun as in. You cannot be like that handling 18 councilors. Gani. Medyo badlungon po, pero kaya man niya. So, gawa sa imo, di ba ka badlungon? So, I hope sa Congress, he'll even make more productivity. Lagi kita na mo kayo mga ordinansa. Kamo na lang gani na nga natay kanang sa start na ordinance. Author is ang atong Vice Mayor, si Vice Mayor Bebot Rodriguez. And of course, in coordination, in partnership sa imong komitiba. Okay? Yes, Kansalam, ina sa tagpipila ka buluan ng pinumdum o pagpalit ito dugang mga sekretarian standby. Mga higala, katawan sa Cagayan de Oro. Siya gibansagan nga ang kanunay nga alagad sa katawan, Clarex nga proyekto, Clarex nga serbisyo. Nagsugod sa iyang serbisyo publiko diha gayon sa labing ubos nga ang sa panggamhanan. Tungod kayang iyang pagpanerbisyo, alang gayud sa kaayuhan sa katawhan, ubay-ubay usab nga mga balaod nun ang iyang gipangamahan ug gipasa sa Kongreso. Nagdala sa atong mga tinguha ug damgo nga mapalambo ang dakbayan ilawom sa Rice CDO. Regional Leadership, Institutional Development and Participatory Governance, Safety, Security and Human Development, and Economic Recovery. The brand of Clarex leadership is for the people and from the people. Ang katawhan kanunay alagaran ug serbisyuhan. Mga higala, ang mayor sa dakbayan sa Cagayan de Oro, Mayor Rolando Clarex Uy. Sa pag-uswag kauban taoy.
This mantra defines our speaker's brand of public service. He is a leader who takes as gospel the truth that the true public service has the power to change lives. Our speaker for tonight is a servant leader who has been continuously working towards relevant and inclusive education for more than 2 decades now. As a 3-termer congressman and now as a chief executive of the city of Cagayan de Oro, he understands that education and governance go hand in hand in steering the necessary resources and rallying people in ensuring that all learners, regardless of economic status, are given equal opportunity to be in school and eventually graduate. He has personally experienced and witnessed the adversities that come with getting a degree in order to become a professional in the workforce. This experience has further strengthened his resolve to make education paramount in his RISE development agenda. As such, he has expanded the City Scholarship Program to 10,000 beneficiaries, and at the moment, Cagayan de Oro is the only local government unit in the country to include medicine and law. It is his dream that every Cagayanon family shall have at least one member who is a professional. Thus, he is establishing a city college in a hinterland barangay to give free education to those who cannot avail of the scholarship program and who, by reason of distance and finances, cannot come to the city to study. He works hard towards a society wherein the means and capacity to get an education is no longer just a dream, but instead a reality that everyone is rightfully given. Our speaker has grounded his leadership on the principle of humility and genuine concern for those who have been marginalized. He recognized that servant leadership is more than just words that are spoken, but instead actions that are taken and laws that are enacted. Pushing for administrative reforms, he brings all government service to the barangay every Saturday in his Clarex na serbisyo sa baryo. He also opens his office to all Cagayanons and personally listens to all their woes, with all departments in City Hall on standby ready to respond to the people's concerns. In his administration, Cagayan de Oro is not just a city of golden friendship, but a city of golden service as well. Ladies and gentlemen, it is truly such a great honor to present to each and every one of you the continually perceptive, invariably insightful, and unfailingly humble, Honorable Rolando Clarix A.Uy, City Mayor of Cagayan de Oro. Let's all welcome Mayor Clarix on stage with a loud round of applause. Buang nila og pagbasa ug nakatuon ko og basa nga pagsuda ko sa classroom kay di na ko maulog. So, nagsugod ang Project Pagbasa sa isa sa mga hinterland barangay sa Cagayan de Oro dito sa Tuburan Elementary School. Kini gisugdan sa mga scholar sa Dakbayan isip usab serbisyo balik sa katawhan ug para usab mahatagan og dako nga atensyon ang problema sa literacy diri sa Dakbayan sa Cagayan tungod sa pandemic. Gusto gid ko makatabang pud sa mga bata nga kanang nanginahanglan, especially sa mga basic nga kanang skills, foundational skills sa kabata, which is ang pagbasa. So, ang among target participants is ang mga struggling leaders. Mga identified ni sila sa DepEd nga dili gyud kabalo basa sa elementary level. Ikaw na kay garisod ako og basa og naulaw ko pag sunod sa classroom. Thank you ate ka kuya nga nakabalo ko og basa. Sa pagkakaroon na aduna tay tulo ka barangay nga nahimong beneficiaryo sa Project Pagbasa. Ang eskwelahan sa elementary school sa Barangay Pagpat, Barangay Kanituan Elementary School, and also sa Carmen, ang West City Central School. So, ang Project Pagbasa is 10-week long program siya. So, naanami sa ika-7th week karon, and every Friday, 8 to 10 a.m., 11 a.m., ang tutorial. So, ang mga tutor is ang mga volunteer nga scholar sa Dakbayan. So, ako si Nicole Cual, usa ka scholar sa Dakbayan, nagkuha sa kurso nga Bachelor of Elementary Education sa Lourdes College.
ang ako agad is one of my reason ng gid pod nga murag nakapa-stay gid sa ako nga sa pila na katuig nga volunteer is ang pagtabang gid sa mga bata. Sobra ka fulfilling ang pamati no nga makita nimo ang mga bata nga tuod pa man galisod pero gapaning kamot nga magtuon. O inspiring usab nga makita ang atong mga scholar sa Dakbayan nga nagserbisyo, nagtudlo o nagtutor gayud sa atong mga struggling na readers. Grabe nga preparation in terms sa strategy sa pag-handle sa ilaha kay different ang ilahang mga characteristics gyud. And then sa ilahang Okay, balik na sa atong pagpariguban sa atong tulumanon inyong tulumanon. Ang inyong kalagad, Mayor Rolando Clarix Uy, okay? And of course, kaban po na to ang atong chairman sa Committee on Trade and Commerce, Ways and Means sa atong konseyo ng syudad, Konsehal George Hardworking Go King. Okay? Nagkagwapo, no? Nindot kayang alot karon, no? Inapiki pa na. Anyway, balik sa atong mga sgutaran. Of course, nagagad ng utana regarding sa atong EODB. Kaya bininyo, katong panahon sa COVID, gamit kito, no? Na establisar niya dahil later on after COVID kay economic recovery na magidayon. Yes. So muna sir no ang EODB dako kay nga butang anong nahimong epektibo gid gyapon ang atong pagpangitag pamagi is on doing business which is under Republic Act 11032 pinaka-controversial lang siya Johnny. Kay usara gyud kabuk ingon nga barangay fee clearance. Peg at 1,000. That was template nga gihatag sa atong Bureau of Local Government Finance. So that was before the COVID. Not knowing nga pagkasunod 2019 man na-approve, pag abot 2020, sugod na ang kusog na yung COVID that time. Oh. So unsay advantage sa is on doing business? I think ang atong cell site kay we were online na before. Nag-Zoom na ta. Ang 27 requirements to have one cell site na himog upat. Upat na lang siya. But the disadvantage is wala reclassify ang atong mga barangays. Sama sa highly urbanized barangay Carmen, Kauswagan, Bulwa, Ipunan, Balulang o kaning sa distrito puro mga dagko nga barangays. So dapat it should be reclassified. Kung highly urbanized barangay natay system nga butangan nga self-sufficient atong mga kabarangayan. During that time when it was approved, the effect after 3 years daghang kay losses. Daghang mga barangay services nga nakulangan tungod kay 1,000 naman lagi at peg at 1,000 na matay choice kay mamantay gihatag sa atong BLGF. Sila may gagay sa ato basta anything financial nagin ang BLGF then under the DILG nga supervision. So karon like to congratulate also Director Bagwani, our new city director sa DILG. Nagsulti sa ako nga siya pwede ba i-review na to ang EODB? Ko yes, kayo. It's about time that we should review. Gani. Kaya di naman daghang kay mga ordinances during the COVID dili na applicable karon. Daghan na gyud kayo. So we're just running out of time. So I hope my son George Gapon kay namo ko do ka anak ka puro George. Pero lahi lang ang ang ilang Christopher na po Alex. So Christopher George Go King. Christopher George na may Alexander George. So nabalaka man ko kasi akong junior. Si Kuanday, si Margie, di ba ito mo ko? Di. So kani karon John Taps, kani gyud akong I hope mahuman ang term. Lagi. Nga matagaan na to ang ingon nga sa mga barangay para they will be self-sufficient, of course. Lagi. Idaghan pagyud it has to be amended. Gani. So gahulat ko ana John Taps, I hope before the end of my term, pasalamat ko sa tanan nga gitagaan tag 9 years. So I hope
maplastar yun nato ni before the end of the year. Dako kay pagsalig sa katawan sa imo sir, no? Lalo magkag 3 terms ba ya? 9 years tanan. And of course, kana nga pag-alagad nimo imo ginagyam-jampingan Ang ako experience sa 9 years yun, Taps, for a very good ordinance, it doesn't take 1 month, 2 months. Tinuig, pag panday, then pag-implementar, so very effective. I have had 5 major ordinances pero nagamit in town sa atong COVID. Everybody survived because of EODB. We had a lot of cell sites because of that ordinance. About more than 100 cell sites. So wag kita maka-experience of kalisod sa signal. Imagine lang nimo yung Taps na gamay ang signal na makaurasan yung kasi mga asawa. Nawala kalit. Karo na kay rason kay Di na kumudugang So I hope we will give justice to the barangay officials na nag-public consultation nagkuha na? Wala pa kay I heard from our city director na sige na sila public consultation. Okay. So ang solution na is to classify na lang ang dagko, medium ug small. So maglahi lang rate na sir. Lahi na ng rate din na pwedeng panalitan kini si barangay A. Mahamper man ang atong barangay services. So we will look into that. Then nahuman halos tanan ordinances in line with our ingon nga to bring in businesses in aplastan naman. Ikaw na rabang sa barangay fees may dugay gid na ang naisgutan. Dugay. Dumduman ka na Kapit usa ka tuig. Lagi ba? Grabe ko to. I mean, it was not peaceful in a way. Kita ka nag-object, no? I was just following the rules and regulation. Kung usay pagmando sa DILG o sa BLGF, mamanay atong arm sa Department of Finance, may akong isunod. Pero I think it took us more than a year. Naging. Napubahan. Nga mo nakasinabot gid sila. Finally, nakasinabot nga. Remember, the barangay fee was approved by the Liga na mga barangay, dili ang committee. Lagi. Pag-approve nila, i-incorporate karon sa balaod sa EODB. So sila actually may nagkasinabot, no? Sila yung nakasinabot. After 1 year kapin. Grabe 1 year kapin mo daw? Pinalan man itong barangay resolution approving. Each barangay? Each barangay. So, grabe. Langan gina. Giabot pa sa city legal na basta grabe kayo dyan. Tapos sabi na ko nga itagaming ultimatum sa Malacanang by the end of 2019 ma-approve na to. So by accident na-approve. Nakasinabot ang mga barangay. Nakasinabot ang mga councilor. Kaya kahit very complicated. Lagi kay ang ilapod nga gamay sa nga barangay dako ilang kabayaran. Whereas naidag ko ka barangay, gamay mo bayaran. Medyo tayo grabe lang ngani mo gikasgutan, di ba? Honestly, John Taps karon kay Tam Jones samanta. Hapit ko mapildi sa eleksyon kay abi nila akong balaod ko dito akong balaod. That may it was approved by the Senate. Ang author na is no less than Mig Subiri from Bukidnon, Senator Mig Subiri. Then gikanaog sa ato pero kita pati una nag-apply yes Pasalamat kay Anti-Red Tape Authority nga kita nang una-una di ba ingon is not a very popular ordinance but in the end justify the means tanaw karon advantage. So kanipot kani start up the Vice Mayor Bebot Rodriguez, dapat hanayin o mayo. Medyo complicated gamay kay mo maniingon nga tanan ordinances gikan sa insentibo, EODB, atong local tax code 2015, makolaborate ni tanan. Pero to the advantage of the new mga bag-o nga mga investors. Wako man nga balaod. Ang investor, musulod sa ato, natin mga ordinansa, pwede na mapahimuslan, magamit nila para mas mula po sila. No? And protection po nila.
And mamugisa may imong tumong while mo hatag ta og enough cover or kwarta sa atong city coffers, ang imo po is protection po nila para po sa pag-invest ato. Kasi gwapo nila yung taps kay this will increase our revenues sa kanila. Gani. Kay mamagi number 1 yun in all local government unit. Revenues yun number 1, tutukan yun na siya. Di kita, gitahasan ta nga bantayan ng revenues. Number 1, I suggested increase our tax collection. O ginawa sa first term na ako, increase our tax collection. Efficient lang. Efficiency lang. Not increase the tax, but increase our collection. Dili sa tax rate. Dili increase sa tax rate. Increase efficient collection. Kabalo ka. Ako'y una na kolektahan. Namde ko back yung 1,000. Di pa kay ko. Kana mo ni sakto nga. Bahala kinsa ka, kolektahan yun. Muna imong taas po as chairman sa Committee on Ways and Means. So. Ang imong motto dia is we find ways. Mura kang sa bangko, no? O kani sa real property tax yun. Tapos kani atong education, di na agikan. Yan sa local school board, di na agikan ang kwarta nga para porsyon na yung porsyento. So, padayon lang ta is a very low profile nga committees, really popular, pero it will give the bread and butter of the city. Gani. Importante lang, para nagagapon, while nga napakay 3 months nga nabilin, anyway, naman si Christopher George. Nagsabot kami karon nga puhon-puhon, I'll volunteer to help him. Kay sayang, atong gisugdan, nga dili matiwas. So, medyo, appeal po, appeal po nga sa condition. Lagi bago Sa to, atong apo, sa to? Sana? Anong tahas? Atiman sa apo? Apostolic. Bantay o apo. Kana. Apostolic. Mas kana kung mo bantay apo. Kaya volunteer ko, pro bono lang, tabangan ta ka kay kani mga koordinansa natin, medyo complicated sabton. Kaya you have to collaborate with other ordinances. Gani. Isot yung kay John Taps, pati ako sa'yo, malibog ba? Gani. But what, na, under magyapunta sa tong anak, hangyo siya, una lagi apostolic, then ikaduha, pro bono, grabe na masana, pro bono. Sabi ko, apostolic, bubalik na sa simbahan. Dili. Dapat ako bantay sa apo. So, I'm enjoying, I salamat ko, I enjoyed my 9 years because I enjoyed what I was doing. Hindi pa kita din. Ang ako gid, I hope mapadayon ni sa anak nga ang atong isuon mosakay ilang standard of living kay Roy Baya. So there are many things medyo after my term magpadayon po gyapon. I will continue helping na may mga programs nga medyo daghanan mo appeal to continue serving as a private citizen. And apostolic na yun. Usara ka apo ha? Ayaw na mo pag... Si Margie, mo gusto mo siya magpa-apo. Apo. Anyway, Margie madawat na, kay Tiguang naman. Hindi na pwede. Bata pa. Anyway, gagapupos na itong oras sa itong panagubad sa itong tulabanon, sir. Siguro, tagatag panahon sa imong panapos ka pamayag for this edition sa itong program. I would like to thank everyone. I'll like to take this opportunity to thank our beloved Mayor Rolando Clarix Uy, our Vice Mayor Bepot Rodriguez, so ako mga kauban sa 20th City Council. Good luck to all of you. Then I hope mahuman na yun inyong pagtrabaho sa election. I hope this will be very peaceful. Salamat sa inyong tanan, especially to sa tong katawhan for trusting me with this, electing me to this office. Then I'm just happy with what I'm doing. So sa inyong tanan, daghang salamat sa inyo. Salamat kayo, sir. Nabati ang chairman sa Committee on Trade and Commerce, Ways and Means ng Konseyo ng atong syudad, Konsehal George Hardworking Go King. Og sa ngalan na lamang sa atong kabahan sa atong syudad, Mayor Rolando Clarix Uy, nga manasab sa ating hepe, atong Department Manager sa City Information Office, si Sir Ian Fuentes. Salamat, pagkadlaw, ganang tanan. To God be the glory.